Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang welder sa Imus, Cavite, patay sa saksak ng kapitbahay. Ang sanhi ng krimen, simpleng upos ng sigarilyo. Narito po ang report. Kilala bilang flag capital of the Philippines ang Imus at isa rin sa mga pinakamapayapang lungsod sa Cavite. Pero noong ika-17 ng Agosto, bandang alas 8 ng gabi, nabasag ang katahimikan dito. Isang report ang natanggap ng Imus Philippine National Police na isang lalaki ang pinatay sa Malagasang 2-B sa Riverside. Tumawag sa aming station na di man ay may nangyaring stabbing incident sa Anambotudi, Imus City. Kung saan ang biktima ay si Johnny Apolinario. Ang 44 na taong gulang na biktima ay si Johnny Apolinario Mazo, isang welder. Ayon sa kanyang misis na si Rodora Mazo, nag-uusap silang mag-asawa noon at nagpaalam si Johnny na may bibilhin lang sa malapit na tindahan. Nang bumalik ito, laking gulat na lang niya na duguan at hinang-hina na ang asawa. Nagawa pa raw ni Johnny na banggitin sa asawa ang lalaking nangungupahan sa tabi ng tindahan ang sumaksak sa kanya. Sinubukan raw ni Rodora na hanapin ang sumaksak sa asawa pero di na niya ito naabutan. Na-shock po ako na talagang kasi ang ano ko talaga, wala pong kaaway po kasi yung mister ko dyan sa amin. Tataka po ako na biglang-bigla na sinaksak ang asawa ko. Lalim ng tama ng sugat niya ay talagang binawian po agad ng buhay dun sa, mismong dun sa amin po. Isang saksak na direkta sa dibdib ni Mang Johnny ang kanyang ikinamatay. Hindi man kilala ni Aling Rodora ang lalaking tinuturo ng asawa, may mga saksi naman na nagkumpirma sa pagkakilanlan ng sospek. Si Kuya Johnny, pumunta po dyan sa may tindahan, bibili ho sana. Tapos, yung lalaki yung sumaksak. Pagkalabas niya ho ng pinto, bigla hong ganun sa dibdib ni Kuya Johnny. Kinabahan po ako, nakatingin po kasi sa akin yung sumaksak eh. Tumakbo po ako. Nagtalo po silang mag-anak, yung dalaga ho. Inaawat ng babae yung nakasaksak po. Ang 15 anyos na anak ng sospek sinubukan para pigilan ng kanyang ama. Tinulak ko po tatay ko, kaya lang huli na sa nangyaring saksakan. Gusto po niyang lumabas. Ayun, nakalabas. Sinundan ko pa, sinabi niya sa akin, uwi ka daw, doon nakasaksak daw siya. Si Bonifacio Cabong, kilala bilang Nono, isang matansero, ang nakitang sumaksak umano kay Mang Johnny. Ang asawa ng biktima hindi pa rin raw makapaniwala sa sinapit ni Mang Johnny dahil kilala naman itong walang kaaway at palakaibigan sa kanilang lugar. Hanggang sa maalala ng kapatid ni Mang Johnny ang minsay na ikwento nito sa kanya. Nabanggit sa akin ng kuya ko na baka baguhan pala yung tao niya sa nakatira sa amin. Yung si Bonifacio na yun, dumaan doon sa ano ng kuya ko sa bahay, sa daanan. Ito ko nagtapon, bawal silang dito. Then, may hawak ako kong sigarilyo. Siguro yung sigarilyo, naubos na. Tinapon yung sigarilyo doon sa malapit sa may hagdan. Ako sa kanya, tol, tinidayuhan, saka hindi natin lubos kilala. Matapos ang krimen, agad tumakas ang sospek at sa di malamang dahilan, sumama rito ang dalawa niyang kaanak na lalaki.
Kasalukuyang nakaburol ang mga labi ni Johnny sa bahay ng isang kaanak. Sa pangyayaring ito, iisa lang ang panawagan ng lahat ng panig. Kami po ay gagawa ng paraan para mabilis po na ano yung ang kaso ng aking asawa. Subukan na lang kami yung nahihirapan at saka yung pag-aaral ko lang na yung nakakaano. Alam, tumutustos. Sino po ang nakakilala kay Bonifacio Cabong? Kung maaari, pagbigay alam nyo agad sa aming station dito sa Imus City Police at kay Bonifacio Cabong na siyang tinuturong suspect, kung maaari ay sumuko ka na. Ay, ito ang problema dito, Tol Rapi, ginawa ng pulis yung kanilang assignment, sinampa ang kaso sa korte, pero ang korte hindi pa gumugulo ang investigasyon. Bakit? Hindi nga nila malaman eh. Bakit hindi pa tumatakbo? 1 taon na nangyari ang krimen pala na yan. Sa piskalya pa lang siguro. Sa piskalya, hindi na Wala pang solusyon. Hindi umuusad. Ay, nako. Natutulong sa kangkungan si piskal siguro. Ano naman yung Sus Mario Joseph? Sa